Breaking news mga kabayan, China may isang strategy na gagamitin laban sa Japan para sa paghahanda sa pagsakop sa Taiwan. Ano kaya yon? Pangalawang breaking news, Chinese ships hinarangan ang Philippine Research Mission sa West Philippine Sea. Pangatlong breaking news, Pilipinas at Amerika magkoconduct ng military training para mapalakas ang maritime security. Kailan kaya? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Less than 750 kilometers mula sa Taiwan at tahanan ng halos 30,000 na US troops, ang Japanese islands ng Okinawa ay magpe-play ng pivotal role sakaling mag-order ang Beijing ng pagsalakay sa Taiwan. Ngayon, sa pamamagitan ng propaganda at diplomatic outreach, ang Beijing ay nagsasagawa ng silent invasion sa southernmost prefecture sa Japan habang hinuhubog nito ang battlefield para sa isang potential incursion. Ayon sa mga analyst, siguradong alam ng Beijing na ang US aircraft at warships nito ay maaaring makapagbigay ng mabilis na banta sa hilagang bahagi ng anumang invasion fleet na suportado ng mga Japanese forces at ito ay naglalayong i-neutralize ang panganib na iyon. Ang pag-atake ng mga Tsino ay sinasabing sa pamamagitan ng paghahasik ng conflict o discord sa pagitan ng mga residents at national government sa pag-play up ng mga economic problems ng mga may hirap na bansa, gayon din sa historical grievances sa annexation na kagaya na lamang ng Independent Kingdom ng Ryukyu noong 1879. Hindi rin pinalampas ng state media ng China ang pagkakataong isa publiko ang mga krimeng ginawa ng mga US military personnel o maging ang pag-highlight sa fact na habang ang Okinawa ay binubuo lamang ng 0.6% ng total land area ng Japan, ito ay nag-host ng 70% ng lahat ng mga US military bases sa bansa. Nag-host din ito ng ilan sa mga most sophisticated weapon systems ng American military. Kung pinagsama-sama, ito ang mga sort of wedges na nagsisilbi upang i-alienate ang native islanders at ang mga nakikita nila bilang outsiders. Kasabay nito, may mga ulat na ang mga opisyal mula sa mainland China ay lumapit sa mga ethnic Chinese na naninirahan sa Okinawa upang tumulong sa pagtatayo ng isang underground police station sa prefecture, tulad ng ginawa ng Beijing sa ibang mga bansa sa buong mundo. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Philippine Coast Guard at ang kanilang mga counterpart mula sa US Coast Guard ay nagsagawa ng isang multinational boarding officer course sa Davao City upang palakasin ang mga kakayahan at pahusayin ang cooperation of maritime law enforcement agencies sa rehiyon. Ang kurso na pinunduhan ng Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs ng US Department of State ay nag-feature ng mga US-trained PCG instructors at maging mga instructors na nagmula sa USCG at Vietnam Customs. Ang mga participants ay sinanay sa ligtas na pagsasagawa ng mga vessel boardings sa dagat, maritime law, evidence collection and preservation, safety and risk mitigation, at mga arresting techniques. Ayon kay USCG Team Leader Lieutenant Dana Schmidt, nakakatuwang masaksihan ang professional growth at kumpiyansa na ipinakita ng aming multinational instructor group at mga student participants. Kami ay humahanga sa kanilang pagnanais na hindi lamang makabisado ang mga technical na aspeto ng kurso, kundi pati na rin ang walang putol na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa isa't isa upang ma-optimize ang kanilang experience. Ang course ay nagtipon ng mga miyembro ng PCG at Philippine National Police Maritime Group at maging mga partners mula sa Vietnam Coast Guard, Vietnam Customs, Anti-Smuggling and Investigations Department, Vietnam Department of Fisheries Surveillance at Indonesia Coast Guard. Inobserbahan din ng Australian Border Force ang unang linggo ng mga activities. Sa iba pang mga balita, hinarang ng mga Chinese cutter, small boats at aircraft
ang isang Philippine Scientific Research Mission sa South China Sea Features ng Sankey noong Biyernes. Ang BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Bangkao, dalawang 170-ton offshore patrol vessels mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang hinarang ng mga China Coast Guard cutters 4106, 5103 at 4202 patungo sa Sankey. Hinarangan ng several thousand-ton Chinese white hulls ang mga Philippine civilian vessels na idinisenyo upang suportahan ang mga fishing missions at scientific efforts sa EEZ ng bansa. Inilarawan ni Jay Tariela ang mga aksyon ng China Coast Guard bilang isang blatant disregard sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. 4 na rigid-hulled, inflated boats ang dineploy ng mga Chinese cutter para sundan at harasin ang Philippine scientific team na nagtatangkang makarating sa Sandy Cay, ayon sa mga opisyal ng Pilipinas. Isang People's Liberation Army Navy na Z-8 helicopter ang idineploy mula sa airfield sa Subi Reef o sa isang nearby warship. Ginamit din nito ang downwash upang puwersahang itaboy ang mga Philippine rigid hulled inflatable boat. Ayon sa statement mula kay Tariela, bilang resulta ng continuous harassment na ito at ang pagdisregard sa safety na ipinakita ng mga puwersang pangdagat ng China, ang BPAR at PCG ay napilitang suspindihin ang kanilang mga survey operations. Gawa nito, hindi sila nakakolekta ng mga samples ng Sandy Cay. Ngayon ay ika-12 month na ng lunar calendar at may mahigit 10 araw na lang bago ang Chinese New Year. Pero ang mga barbershop ay walang tao. Ang mga palengke ay parang desyerto. Ang mga tindahan ay walang customer. Ang mga restaurants ay tahimik. At pati ang mga main streets ay walang tao. Saan nagpunta ang lahat? Ang negosyo ngayong taon ay napakasama. It's like calling for help with no answer. Kung magpapatuloy ang masamang cycle na ito, mapapahamak ang lahat ng mga stores. Hindi maganda ang susunod na taon. Ang stock market ay dismal enough. Ngayon ay pumunta ako sa Gongshu Wanda Plaza sa Hangzhou at ang Golden Street dito ay mas worse pa. Parang araw ng paghuhukom. Just look at it, talagang walang tao. Ang bawat tindahan ay kung hindi pa nakabayad sa upa ay maaring sarado na. Ganito pala ang hitsura ng katapusan ng mundo. January 29 ay ang Chinese New Year. Noong nakaraang mga taon, ang mga kalye at eskinita ay brightly decorated at filled with festive cheer. Ang bawat pamilya ay abala sa paglalagay ng mga Spring Festival couplets, paglalagay ng mga lanterns at pag-iimbak ng mga paninda para sa holiday. Ang mga shopping mall ay puno ng mga tao at ang mga dazzling promotions ay nasa lahat ng dako. Ang mga bata ay puno ng excitement, naghihintay ng mga pulang sobre at bagong damit. Ang mga matatanda ay naglalaan ng kanilang oras sa pagbisita sa mga kamag-anak at kaibigan, nagpapalitan ng mga New Year's blessings. Ang mga nakakatuwang eksena ay filled with the rich festive atmosphere. Gayunpaman, kakaiba ang pakiramdam ng taong ito. Maraming tao ang nakapansin ng nakakatakot na tahimik na kapaligiran na walang sense of festivity. Ang mga mall ay hindi na nag-host ng mga events. Ang mga restaurants ay walang tao. Ang mga clothing stores ay hindi maibenta ang kanilang mga paninda. At pati ang mga dating masiglang barbershop ay walang customer. Ang mga kalye at eskinita ay may mga shuttered shops and closed restaurants. Maraming mga may-ari ng negosyo ang nagdadalamhati sa pagbagsak ng ekonomiya at kung gaano kahirap ang paghahanap buhay. Ang ilan ay nagsasabi na mas tahimik ang year na ito kaysa noong panahon ng pandemya. Mukhang ang 2025 ay maaaring maging pinaka-coldest and quietest Chinese New Year in recent memory. Guys, napansin mo ba ang isang bagay? 2 linggo na lang bago ang Chinese New Year. Noong nakaraang mga taon, ang mga tindahan sa ibaba at ang mga kalye sa lahat ng dako ay nagpapatugtog na ng Gongxi Fakai ni Andy Liu. Naririnig ko na ang kantang iyon mula pa noong bata ako, pero nawala na ito ngayong taon. Sa ngayon, karaniwan nang bumibisita kami sa mga flower markets, bumibili ng mga prutas, mga dried goods, seafood,
new clothes, nagpapalitan ng fresh bills, at naghahanda ng mga pulang sobre. Pero wala nang ganito ngayong taon, walang aktibidad. Ano ba ang nangyayari? Napansin mo ba? Wala nang mga promotional event o mga New Year exhibitions sa mga mall ngayong taon. Malapit na ang Chinese New Year, pero ang mga streets ay hindi na puno ng mga nagtitinda ng mga couplets o lanterns. Everything feels so quiet and deserted. Hindi ba kakaiba iyon? Ngayong taon, ang pagkita ng pera ay hindi na tungkol sa kung gaano kahirap ang pagtatrabaho mo. Kahit na ibigay mo ang lahat, imposible nang kumita. Just look at the streets. Mas malinis pa kaysa sa dinilaan ng aso. Wala man lang isang tao sa paligid. Ang taong ito ay partikular na mahirap para sa mga small business owners in physical stores. Naghirap sila buong taon na umaasa nakikita ng kaunting pera sa New Year para mabawi ang kanilang mga pagkalugi. Pero ngayon na nandito na ang season, hindi pa rin umangat ang merkado. Kaya sila ngayon ay bitterly disappointed. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Matapos makaligtas sa off-season at makaligtas sa pinakamahirap na panahon, sa wakas ay narating natin ang 12th lunar month para lang mag-collapse sa winter. Ito ang pinaka-worst year for business in over 20 years ng pagpapatakbo ng aking tindahan. Bukas ay ika-20 days na ng ika-12 month ng lunar calendar. Noong nakaraang taon sa araw na ito, naghanda ako ng 8 flower charts for customers. Ngayong taon, nagpapasalamat na lang ako na hindi ako nagkaroon ng zero sales. Kung bibilangin ang mga araw, 9 na araw na lang bago ang bagong taon. Para sa mga physical store owners, ang ika-12 month ng lunar calendar ay ang lahat. During the slow months of May through to October, umaasa kami na ang December ay magdadala ng negosyo mula sa mga weddings, engagements, birthdays and housewarmings. But the bigger the hope, the bigger the disappointment. Dahil sa sluggish business ngayong taon, ay napapaisip na lang ako. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito kailanman. Mga fellow store owners, may nakakaramdam ba sa inyo ng ganito? Ngayon ay Saturday, January 18, 2025, 9 na araw na lang bago ang bagong taon. Narito ang kalagayan ng shoe market in Wuai Market. Ang aming benta ngayon ay 140 yuan. Kahit na ang pag-abot sa numerong iyon ay hindi madali. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa linggo. Ang tindahan ng relo sa tabi ay hindi man lang nakabenta kahit isa. Sa mga araw na ito, kapag nagkikita ang mga tao, hindi na nila tinatanong kung maganda ang sales. Tinatanong na lang nila kung may nabenta ka ba. Ibinabahagi ng isa pang may-ari ng tindahan ng damit ang kanilang mga struggles. Ang pagpapatakbo ng physical store this year ay napakahirap at nakakapagod. Kahit na ang mga busiest streets ay hindi na makapag-sustain ng business. Walang foot traffic, walang business. Sa panahon na dapat ay peak season sa December, ang ilang mga stores ay ilang araw nang walang benta. Ang ilan ay hindi na kayang bayaran ang renta at kailangan ng magsara ng tuluyan. Ang wave of store closures ay tumama sa amin ng husto. Para sa mga nasa clothing business, it's hard to see a way forward. Dahil sa matinding pagbagsak ng ekonomiya at ang paghigpit ng mga tao sa kanilang wallets, ang mga clothing stores ang pinaka-apektado. Ang damit ay hindi isang necessity, kaya mabubuhay ang mga tao nang wala ito. Ang susunod ay ang mga restaurants. Kahit na marami ang mukhang bukas, alam ng mga insiders na karamihan ay hindi nagtatagal bago mag-changing hands. Isa itong paulit-ulit na pagkabigo. Ang ilang mga entrepreneurs ay nagtitake ng risk. Iniisip na magtatagumpay sila kung saan nabigo ang iba. Pero karamihan ay nagtatapos sa parehong paraan at nabigo. Mga 10 araw na lang bago ang Chinese New Year at ito ay ang Wangqiaoshe Rural Market na aking hometown. Noong nakaraang mga taon, ang mga kalye ay puno ng mga tao. Ang mga tambol ay tumutugtog at may mga firecrackers sa lahat ng dako. Siksika ng mga tao kaya halos hindi ka makagalaw. But look at this year. Ang mga kalye ay napakatahimik kaya mabibilang mo ang mga tao gamit ang walis. Ito ngayon ang Wangqiao Street. Tingnan mo, halos walang tao sa bawat kalye dito.
saan nagpunta ang lahat habang papalapit ang bagong taon? Kahit ang mga barbershop na dapat ay nasa peak season, ay ilang customer lang ang nakukuha sa isang araw. Napaka-unusual nito. Ang ilang mga tao ay nag-comment at nagtanong kung hindi pa nakakauwi ang mga workers mula sa ibang bayan. Ang isang nag-comment na malamang ay nagtatrabaho sa Guangdong ay sumagot, "Hindi dahil hindi pa kami nakakauwi, kundi dahil ayaw naming bumalik ngayong taon. What's the point? Wala kaming kinita at ang pag-uwi ay mas magastos lang. Hindi na namin kayang umuwi." Ang iba ay nag-comment na ang mga tao ay nagtitipid sa paggastos, naghihigpit ng sinturon at umiiwas sa mga gastos hanggat maaari. Noong nakaraang mga taon, ito rin ang peak season para sa mga engagements at weddings dahil ang mga kabataang nagtatrabaho sa ibang lugar ay uuwi. Pero ngayong taon, ang bilang ng mga kasal ay bumagsak ng husto, kaya marami sa mga wedding businesses ang hindi na nakakayanan ito. Matapos ang 17 years sa negosyo, isa sa aking mga kasamahan ang nagsara ng kanyang wedding shop ngayon at umalis na sa industriya. Ibinenta nila ang lahat ng kanilang mga damit pangkasal sa pinakamababang presyo. Dapat akong matuwa, di ba? After all, ito ay one less competitor. Pero sa totoo lang, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Ang wedding industry ay naging isang sunset industry. Dahil sa pagbaba ng populasyon ng mga kabataan, mas kaunti na lang ang nag-aasawa. Marami sa mga nasa negosyo ang hindi na makakapit. Ang ilan ay nagbebenta pa nga ng kanilang camera lenses at lahat ay nag-uusap tungkol sa paglipat ng careers. Pero para sa akin, sasabihin kong manatili ka. Don't quit now dahil ang paglipat ng industry ay maglalagay lang sa'yo pabalik sa rat race. Sa totoo lang, hindi ko irerekomenda sa sino man na magsimula ng bagong negosyo sa mga araw na ito. Mas mahihirapan kang magtrabaho, mas maraming utang ang makukuha mo. Ang ilang mga user ay nag-post ng mga video na nagpapakita ng mga high-end items like expensive fruits and seafood na dating sikat tuwing bagong taon ay hindi na mabenta ngayon at bumagsak ang mga presyo. Ano ang dapat nating gawin? Ang warehouse ay full at wala sa mga goods ang nabenta. Sa pagkakataong ito, talagang magsasara na ako. Para sa mga ordinaryong tao, ang bagong taon na ito ay parang isang pagsubok. Ang mga physical stores ay dead quiet. Ang mga bagay tulad ng mga cherries at seafood na dati ay nauubos ay nakapatong lang doon. Maraming companies ang nagkansela ng kanilang mga annual parties at ang mga year-end bonuses ay nabawasan. Ayon sa isang kamakailang ulat mula sa Tianjin Evening News, ang mga presyo ng cherry ay bumagsak ng husto mula ng unang mailabas sa merkado. Sa una ay 1,200 hanggang 1,500 yuan. Bawat 5 kilos, ngayon ay bumagsak na sa humigit kumulang 220 hanggang 230 yuan, isang pagbaba ng 80%. Ang mga cherry ay itinuturing na isang mamahaling prutas at umaasa ang mga nagtitinda sa New Year season para kumita. Ngayon na bumagsak ang mga presyo, maiisip mo kung gaano karaming mga nagtitinda ng prutas ang umiiyak sa likod ng kanilang mga tindahan. Sinabi ni Jiwoo, isang residente ng Shanghai sa Radio Free Asia noong January 15 na ang poor economy ang nag-diminish sa festive atmosphere this year. Anya, wala ng New Year vibe. Ilang araw na ang nakalipas, namimili ako at nakita kong maraming supermarket ang nagsara dahil hindi na nila kaya pang patakbuhin ang kanilang negosyo. Noong mga nakaraan, this time of year, kailangan mong maghintay ng 30 minutes sa pila para magbayad. Ngayon, agad ka nang makakabayad dahil wala ng purchasing power. Ibinahagi rin ni Jigao, isang residente ng Wuhan, na ang consumption level sa lugar ay bumagsak ng malaki. Ang ilang mga tao na pansamantalang umupa ng mga stall para magbenta ng mga New Year goods ay biglang nag-withdraw. Anya, sa Wuhan, sa exhibition for New Year goods, maraming vendor ang sinuko na ang kanilang booth. Magbebenta sila ng 1 o 2 araw. Makikita nila ang mababang benta at aalis na lang. Hindi lang ito problema sa mga cities. Nangyayari rin ito sa mga rural areas. Isang vlogger ang nagsabi, noong nakaraan,
ang Guangdong ay may unique New Year's vibe. Mararamdaman mo ito sa hangin. Nang magsimula ang ika-12 month ng lunar calendar, maririnig mo ang paminsan-minsang firecracker na patuloy na nagpapaalala sa iyo na malapit na ang bagong taon.